Sinong pangulo sa ilang dekada ang gumawa nito? Hindi ka basta-basta makakapasok dito sa Malacanang dati. Hindi ka basta-basta makakapasok. Mga ahas ang pinapapasok ni Digong dito noon. Nay, magandang araw po. Ang ilang araw niyo na po rito simula nung nagsimula nitong December 16 itong tara sa palasyo. Pangatlo. Kasing bang gabi matindid ba kayo? Hindi gaano. Alam mo na naman sitwasyon. Tumatanda na tayo eh. Sa ating Pangulo po, anong masasabi niyo po na ginawa niya ito para sa taong bayan? Hindi lang ngayon kundi simula na po sa ginagawa niya ito. Ano masasabi? Talagang wala na akong masabi. Talagang masaya ako talaga. Talagang sa ginawa niya, siya lang ang nakagawa nito eh, walang iba. Sinong pangulo sa ilang dekada ang gumawa nito? Hindi ka basta-basta makakapasok dito sa Malacanang dati. Hindi ka basta-basta makakapasok. Hanggang gate ka lang. Sabi na ng DDS, ginawa daw ni Digong to. Babae ba? Babae, mga pinapasok niya rito, mga ahas. Mga ahas ang pinapapasok ni Digong dito noon. Anong ginawa niya? Samantalang papasok kami rito noon, hanggang dyan lang kami sa ground. Hindi kami makapasok. Nay, ano ang masasabi niyo po na ang ganitong ginagawa ng presidente, pinagtatawanan, binabas pa ng iba? Alam mo, ang masasabi ko sa mga yan, walang utak. Sa totoo lang, wala silang, hindi nila ginagamit. Kasi palibasa ay puro pera-pera sila. Pera-pera lang talaga eh, ang ginagamit nila. Nasisilaw sila sa pera. Kaya yung mga ninanako ng mga Duterte, kabilang sila doon, nakinabang sila doon. Kaya ganun na lang pagtatanggol nila. Kaya kayo mga bumabatikos na hindi kayo nasisiyan sa ginagawa ng ating Pangulo, maghunos dili kayo, buksan nyo ang inyong mga kaisipan, gamitin nyo ang inyong mga utak. Kung ano nangyayari sa ating bansa ngayon, sa ilang presidente ang nagdaan. Ano nangyayari sa ating bansa ngayon? Tinitingala na naman ng mga iba't ibang bansa, mga leader ng mga iba't ibang bansa. Ganun na lang ang paghanga sa ating Pangulo. Tapos gusto nyo, mababoy na naman ang Pilipinas. Ilang taon, 30 years tayong nalugmok. Binaboy ang Pilipinas, nalugmok tayo. Ano nangyari sa ating bansa? Mga panahon na yan, pinatalsik ang ating Apulakay. Ano nangyari? Nalugmok tayo, di ba? Ngayon, inaangat ulit ni PBBM. Kaya Marcos lang ang pag-asa ng ating bansa. Pwera sa Aimee, Pwera sa Aimee. Dinidisqualified namin si Aimee. Hindi na siya Marcos eh. Duterte yan. Kaya tanging Marcos lang ang pag-asa ng ating bansa sa totoo lang. Kaya nakikiusap ako sa inyo mga bitter dyan, mga awalang pag-iisip, walang sariling isip. Buksan nyo mga isipan nyo, gising mga kababayan. Alang-alang sa mga apo ninyo, sa mga anak, mga kabataan na umuusbong ngayon. Para sa atin to, hindi para sa ating Pangulo. Ginagawa niya to para sa lahat sa ating bansa. Kaya sana man lang tigilan nyo ng paninira sa kanya. Makiisa na lang kayo, suportahan natin ang Pangulo sa kanyang ginagawa. Wish ko nga lang si PBBM ng ating Pangulo, wala na iba eh. Nang umangat na tayo ng tuluyan. Katuto lang. Sana nga si PBBM na lang. Kaya please lang sa mga bitter dyan, gamitin yung utak nyo. Suportahan natin ang ginagawa ng Pangulo at napakaganda ang kanyang ginagawa sa ating bansa. Ang laki ng tinaas ng ating ekonomiya ngayon. Kinikilala, tinitingala na naman ang Pilipinas. Isipin mo yung mga pangdigmaan natin, puro mga bago ngayon. Sa ilang dekada, hindi bago yan, hindi nabilhan ng bago. Bumili man, puro mga second hand. Hindi ba? Ang mga build ni PBBM ngayon, yung build na yan, kay Apulakay pa yan talaga. Inano ni Duterte. Ano ang ginawa ni Duterte? May nagawa ba siyang build na talagang tapos? Wala. Bagkus, ando po, puro sira. Ilang taon lang, bagsak na kaagad. Kaya sana man lang yung mga dyan, maawa kayo sa ating bansa. Dahil ito ginagawa ng Pangulo sa ating bansa, sa ating mga kaapu-apuhan. Kaya sana man lang,
Manahimik na kayo, wag na kayo manira. Kung wala kayong masabi, manahimik na lang kayo. Magmasid na lang kayo. Kung talagang totoo na sinasabi nyo si PBBM magnanakaw, ipakita nyo ang ebidensya ninyo. Ang dami ko nababasa comment sa Facebook, nila ako pumapatol eh. Basta sabihin nyo, ibalik ang ninakaw ni PBBM. Anong ninakaw niya? Ang isipin nyo ngayon, lahat ng mga sakuna, magkano ang binibigay ni PBBM na tulong. Saan niya kinukuha ang perang yan? Hindi na siya umuutang. Dahil binagbawal na niya ang umutang ang Pilipinas. Bagkos magbabayad pa siya ng utang ng Pilipinas, di ba? Mga utang ng administrasyon na dati, pinalaki ni Duterte. Nagbabayad siya ng utang. Tignan mo naman ginagawa niya sa ating bansa ngayon. Ang mga nasakuna ng mga lindol, sunog, at ibang-iba pa. Magkano ang binibigay niyang tulong? Pinagpapatayo niya ng bahay. Di ba? May financial pa na binibigay. Ang mga magsasaka, sa ilang presidente ang nagdaan, may nagbigay ba na sariling titulo sa mga magsasaka? Ngayon wala na silang utang, mayroon pa silang abono na supply. Sarili na nila yung kanilang sinasaka, hindi na sila umuutang. O mayroon pa silang SSS, may mga benefits sila. Asan ka pa? Kaya gamitin yung mga utak nyo, kayo mga bumabatikos, na sinasabi nyo ganyan si PBBM, walang nagawa. Huwag kayo magbulag-bulagan o magbingi-bingihan. Magtanga-tangahan man lang, magbubububuhan. Kaya natatawag kayong bobo eh. Lalo na mga DDS, mga DDList na yan, napakabobo talaga sa totoo, napakabobo. Pinakabobo na sa lahat ang mga DDS, mga DDList na yan. Kaya gising kayo. Ano ginawa ni Duterte dito sa ating bansa? Nilubog niya sa utang. Magkano ang ninakaw nilang mag-aama? Bilyon. Bilyon. Ultimo yung mga alagad niya. Nagpakasawa, nagpakayaman, di ba? Nagpakayaman sila nung panahon ni Duterte. O, sana man lang lahat sila makulong na. Dahil may mga nakulong na. Nasasabihin nyo, walang makukulong. Puro pakitang tao lang si PBBM. Diyan kayo nagkakamali. May mga nakulong na. O, si Diskaya nakulong na, di ba? Mga binalik na pera na, nagagamit na ng taong bayan, kung saan-saan. O, yung PhilHealth na lang, tignan mo yung PhilHealth na yan. Binabatikos nila ang PhilHealth, napakaganda ngayon ng PhilHealth. Sa mga hospital, zero balance. Paglabas mo, wala kang babayaran. Di ba? Asan ka pa? Sa mga pangulong nagdaan. Ang mga public hospital noon, naging private. Kailangan may babayaran ka bago ka lumabas. Public hospital yun, ha? Pero kailangan may lalo ng kidney center, cancer, lung cancer. Yung lung cancer na ano na yan. Pinatayo nila Pulakay yan, nila Imelda para sa taong bayan. Tinanggal nila, maging private. Kaya saan ka pa, please lang, pakiusap lang po, mga taong bayan, mga kababayan ko, pakiusap lang, gumising na kayo. Oras na para tulungan natin ang Pangulo para sa ating bansa. Suportahan na lang natin po siya. Yan ang masasabi ko. PBBM, maraming salamat sa ginawa mo ito sa palasyo. Yung tarana sa palasyo, napakaganda. Pamulan na naupo ka. Ginawa mo to. Dami mong napapasaya, mga taong bayan. Maraming salamat at Merry Christmas sa buong pamilya. First Lady, ma'am. First Lady. First Lady, maraming salamat po. Saludo po kami sa iyo, ma'am. Napaka-humble mo. Ang dami mong natutulungan na sinasabi nila, dilawang ka raw, kaysa ganyan-ganyan. Hindi naman po kami naniniwala.